25,000 pesos to 26,000 pesos. Nandiyan sa price point na yan yung pinaka-SRP netong Vivo V45G. At based sa feedback ng community, napakadami kong nakita na nagsasabi na masyadong overpriced, mahal daw talaga, at kung ano-ano pang pwede nilang i-represent sa salitang mahal. Dahil kung titingnan talaga natin mga kapare ko, yung mga main specs na madalas natin tinitingnan sa isang smartphone, talagang pang-common lang. Naka-Snapdragon 7 Gen 3 chip, may curved AMOLED screen display na pretty common lang din. Merong common at magandang build at kung ano-ano pa. Pero, merong pero. At yun yung pag-uusapan natin sa video na to. Aalamin natin kung totoo nga ba talaga to at ano yung value na kayang ibigay ng phone na to. Anyway, kung interesado kayo, tara, pag-usapan natin. So, based sa mga feedback na nakita ko sa mga pages and also sa mga group, lagi nilang pino-point out yung Snapdragon 7 Gen 3. So, simulan natin pag-usapan yung kanyang performance. Usually, ito kasing Snapdragon 7 Gen 3, madalas na natin ito nakikita sa mga mid-range level phone. Mediocre lang or common lang yung performance neto kung usapang gaming. Meron lang kasi tayo ditong below 1 million and 2 to benchmark score, which is reasonable yung sinasabi nila. Nakakuha lang kasi talaga tayo dito ng pretty common performance pagdating sa mga heavy game, kagaya na lang ng Genshin Impact. Naka-optimize natin sa tayo dito, pero pretty common lang yung nakuha natin ditong performance, which is naglalaro ng 35 to 40 FPS yung kanyang FPS. Pero pagdating sa mga MOBA game, wala naman tayo magiging problema. Makakakuha tayo dito ng stable 60 and above FPS, kagaya na lang sa Mobile Legends. However, meron talagang mga settings na hindi pa ganun ka-supportive dito or hindi pa talaga support sa phone na to. Kaya mapapansin natin sa ibang mga game na lalaroin natin, hindi pa unlock yung mga max frame rate at kung ano-ano pa. Pero pagdating sa mga minor game, kagaya ng sinabi ko, wala tayong magiging problema. Stable sa 60, 90, nakadepende sa pinaka-support na setting. So makikita natin dito na hindi pa talaga ganun ko-optimize to pagdating sa mga madalas nating nalalarong game. Pagdating naman sa mga shooting game, kagaya na lang ng CODM, wala din naman tayong nagiging problema. 90 FPS, solid yan, wala tayong magiging issue dyan. Pero yun nga lang, syempre, mas gusto nating mamakas out yung 120 FPS kasi capable naman tong device na to. But real talk mga kapare ko, may point yung sinasabi nila. Kung gaming talaga yung usapan, mediocre or common lang talaga yung performance niya, just as I said kanina. Pero pagdating sa kanyang processing or yung pinaka main purpose nito, which is syempre gagamitin mo para makapag-navigate, makapag-process ng kung ano-ano, wala tayong magiging problema sa chipset nito. Yun naman din talaga yung isa pa sa pinaka common use ng isang chipset. Pero pagdating sa gaming part, kung gusto mo talaga max out settings sa lahat ng game, hindi to yung phone na para sa'yo. Isa pa sa mga madalas silang napag-uusapan pagdating dito is yung kanyang build quality. Naka-plastic frame lang kasi to at naka-glass back and also front. At base sa specification nito, to be honest, okay lang naman to para sa akin. Hindi naman to big deal dahil nga yung meron pa rin mga mid-range level phone na mas mahal pa dito pero naka-same build pa rin naman sila. Ang maganda kasi dito is naka-IP68 rating na to. Pero merong maling marketing na nangyayari ngayon kay Vivo dahil madalas na nakita ko sa mga TikTok and also sa mga Reels, marami nagtutubog ng phone na to sa swimming pool. As in, ginagamit talaga nila like naka-video sila habang nakatubog sa swimming pool, which is false marketing mga kapare ko. Wag na wag yung gagayahin yon. Oo, maganda na merong IP68 rating yung ating mismong phone, pero hindi po sila waterproof, water resistant lang. Once kasi na masira or madamage yung phone niyo at nakita nila sa ginagamit nilang indicator na napasukan to ng tubig, kahit hindi pa yun yung cause ng pagkasira nito, matik void po yung warranty ninyo. Ganon sila nag-work mga kapare ko. So, konting ingat para sa mga kapare ko natin dyan na meron ng B40 or kaya other phone na merong IP68 or water resistant rating. Please, wag nyo pong gagayahin. Anyway, balik tayo sa main topic natin. Usually, yung pinagmamalaki talaga na Vivo sa phone na to is yung kanyang camera capability. Commercial muna tayo saglit mga kapare ko. Kung naghahanap kayo ng affordable microphone pero with the quality, baka makatulong sa inyo tong sponsored ng video natin ngayon. Ito nga pala ang Maono PM450S. At bago natin pag-usapan, para sa mga hindi nakakaalam, si Maono ang one of the best selling internet microphone worldwide. Kaya masasabi nating may napatunayan na sila pagdating sa part na to. At pagdating dito sa kanilang bagong microphone, which is the 450S, isang solid at magandang condenser microphone. Meron ng latest DSP chipset kaya pwede nating i-customize yung output na makukuha natin dito. May maganda and solid na build quality. Meron na ring solid na software na pwede natin gamitin para i-customize yung magiging output ng microphone. At higit sa lahat, merong affordable na presyo. At kapag dating sa audio quality ng microphone na to, kanina nyo pang naririnig dahil ito yung ginamit ko na microphone sa pagbo-voice over ng whole review natin sa B40. Kaya ano sa tingin ninyo? Maganda ba or hindi? Comment down below. And yung link nga pala nito, ilalagay ko dyan sa description and also pin comment section. Kaya kung interesado kayo, check it out. Meron kasi tayo ditong 3-fold 50 megapixel of camera. Dalawang 50 megapixel pagdating sa kanyang rear camera, which is the main and also yung ating ultra wide. And also pati yung ating selfie camera. At ang maganda dito, ginamitan na to ng size optic lens
appliances, which is para sa akin, goods na goods. At pagdating sa mga output na nakuha natin dito, usually, nakakabigla at maganda rin naman kasi talaga. Nakakuha tayo dito ng detailed and also sharp na output. At pagdating sa kanyang color reproduction is saturated and vibrant din talaga kapare ko. By the way, yung mga nakikita nyo na to is naka-vivid mode yan, naka-size vivid yan mga kapare ko. At pagdating dito, kitang-kita naman natin na talagang enhance yung color niya. Pero kung gusto ninyo ng walang masyadong enhancement as in yung natural color lang yung makikita ninyo, pwede naman natin siyang iset up sa size natural mode. Pero usually, ang pinakamadalas kong nagamit dito na mode is yung kanyang vivid mode dahil mas nagustuhan ko yung mga output na nakuha ko dito. Kaya napasarap yung gamit ko sa kanya. But, meron pa rin naman ako mga na-take na sample dito for natural mode at makikita natin dito na feels natural kapare ko yung mga output na nakuha natin. Medyo na-remove yung pagiging saturated kapare ko ng color dahil nga syempre, naka-natural mode na tayo dito. Pero don't get me wrong, hindi pa rin talaga ganun ka-perfect kapare ko yung kanyang camera performance. May mga part pa rin talaga na talagang nagbo-blown out yung kulay, kagaya na lang dito sa part na to. Makikita natin na yung color ng subject dito is medyo blown out ng konti, masyadong sabog yung kulay niya. Nangyayari lang naman yan sa vivid color, pero minsan meron din mga part na hindi din ganun ka-detail yung kanyang mga white part, pero don't worry, okay po yung kanyang HDR capability. Mag-shot man tayo sa scenario na medyo low light or kaya minsan against the light, ay okay naman yung kanyang exposure, hindi nawawala, pati yung detail na pipreserve niya pa rin. Usually sa part na to, masasabi ko naman talaga na goods yung camera niya, pero yun nga, hindi perfecto. At isa pa sa nagustuhan ko dito is yung kanyang portrait mode. Maganda talaga kapare ko yung kanyang edge detection, okay na okay tingnan, and also crisp rin yung kanyang quality kahit na ganon. Feels natural din yung kanyang bokeh effect dito mga kapare ko kapag na-nailed natin ang tama yung ating mesmong portrait. Maganda rin yung kanyang subject to background separation, pero hindi siya ganun ka-perfect. Meron pa rin kasi talaga mga part na hindi niya na-a-applyan ng proper bokeh effect or meron talaga mga lumilitaw-litaw pa ng konti. Minsan nakakala mo meron ka rin perfect portrait shot, pero kapag sinum in mo yung mismong photo, makikita ninyo doon yung mga parang slight na object or part na hindi talaga nalagyan ng bokeh or ng blurry background. Dahil nga digital lang naman yung mga bokeh effect, pwede naman ito ma-fix using software update. At kapansin-pansin din dito mga kapare ko na maganda rin talaga yung HDR capability ng camera neto. Well exposed yung subject natin dito kahit na medyo low light tayo nag-take or kaya sometimes against the light, okay lang siya mga kapare ko. Napaprocess naman ng tama. Pero merong mga time na hindi pa rin ganun ka-perfecto yung kanyang processing pagdating dito. So kinakailangan pa rin talaga natin maghanap ng proper source of light and also proper angle para makakuha tayo ng maganda and also well exposed na photo. And speaking of light, meron din nga pala sila dito ang tinatawag na aura light. At sa totoo niyan mga kapare ko, hindi ko na-testing itong feature na to, pero nakita ko sa ibang mga reviews, goods naman yung result. Hindi ko siya nagamit dahil nag-focus talaga ako dun sa vivid mode and also sa portrait shots na gusto kong ipakita sa inyo. Nakagandahan dito sa aura light, pwede nating i-adjust yung kanyang mesmong temperature. Pwede ka sa cool or kaya sa warm. Okay siyang gamitin lalo na kapag dating sa white balance. Pagdating naman sa video capability nito, nakakuha tayo dito ng 4K at 30 FPS. Yan yung pinaka-maximum na kaya niyang i-shoot. At with EIS na rin to. At masasabi kong stable at maganda kapare ko yung nakukuha nating video quality dito. Usually, hindi na siya ganun ka-shaky, pero meron pa rin talagang wobble effect, pero konti na lang. Unlike doon sa mga camera na nagamit natin before, na halatang halata. Dito, konti na lang, pero meron pa din. Pagdating naman sa selfie camera nito, the same lang din yung feedback ko pagdating sa kanyang rear camera. Maganda yung output na nakuha natin dito, saturated, vibrant enough, and also, syempre, detailed. Pagdating naman sa kanyang portrait mode, the same lang din yung feedback ko. May mga times na hindi ganun ka-okay yung kanyang subject and background separation mga kapare ko, pero dito, kagaya na sinabi ko, pwede naman ito ma-fix using software update. Pero most of the time, kapag magandang lighting and also positioning natin, nakakapag-nail tayo dito ng magandang output. Anyway, in overall, pagdating sa camera capability ng device na to, which is ito talaga yung minamarket ng phone na to dito, masasabi kong na-nail din naman talaga. Yun nga lang, hindi ganun ka-perfect na pwede pa rin naman ma-fix using software update, so abang-abang na lang tayo. Pero just I said, okay siya pagdating sa kanyang camera. Next naman na nagustuhan ko specification ng phone na to is yung kanyang display. Meron na kasi itong curved AMOLED display na naka HDR10 Plus support na mga kapare ko. And syempre, naka 120Hz na rin. Meron tong 4500 nits peak of brightness pero sa HDR part lang yan. So ibig sabihin yung pinakamaliwanag na part nun sa video lang yung applicable siya. Anyway, naka widevine L1 na to sa Netflix at may HDR support din. At pagdating sa resolution nito, meron na tayo ditong UHD and also FHD or Full HD+. Pwede natin ma-activate yung UHD kapag gagamitin natin yung resolution function dun sa ating mesmong settings. Kinakailangan nyo lang i-select yung 1260p or yung UHD and then automatic na ma-adjust yung resolution ninyo. Recommended ko na gamitin nyo lang to kapag nanonood kayo ng mga anime movies at kahit sa gaming kung gusto nyo ng medyo maganda yung graphics tingnan, mas okay kasi mas sharp talaga pag 1260p. Pero kung gagamitin nyo lang to from Facebook, TikTok or kaya other kind ng common way na paggamit ng phone,
wag nyo na pong i-turn on dahil ang trade-offs nito ay mabilis pong makadrain ito ng battery. Ang maganda dito, meron na rin tayo ditong AI visual enhancement feature. Meron tayo dito makikitang visual enhancement sa kanyang AI settings part, which is sa display pa rin naman to. At dito, the same lang din siya ng function ng iba ng mga nagamit natin. Gagawin niyang mas vivid yung color and also i-enhance niyang HDR capability ng mismo pinapanood mo based doon sa application, kasi ilang application pa lang yung supported ng feature na to, pero ang maganda dyan, nandito yung mga main na pinapanood natin ng video, which is Netflix and also YouTube. Kaya win-win pa rin. At support na to, yung trade-offs din neto, syempre mabilis po talaga siyang makadrain ng battery. Yun nga lang, yung iba dyan for sure hindi magugustuhan to dahil nga naka-curve screen. So, depende na lang talaga sa preference ninyo. At sa totoo niya, nagustuhan ko yung grip ko dito dahil maganda talaga at ergonomic kapare ko yung shape mismo ng phone. Kaya comfortable siya. Pagdating naman sa software nito mga kapare ko, medyo bago sa akin kasi ngayon ko lang nagamit. Ito yung PanTouch OS nila. Usually, nasanay ako sa Origin OS pagdating kay Vivo dahil sa mga IQ phone, yan yung madalas nating nakikita. Pero dahil nga global variant ito ay naka-PanTouch OS. So pagdating dito, meron pa rin tayong mga bloatware, iilan-ilan at pwede pa rin naman nating i-uninstall. Pagdating naman sa navigation, snappy at maganda. Wala akong mga nakitang bug at least sa paggamit ko sa kanya ng almost 7 days. At meron na nga rin pala itong mga AI features kagaya ng alam ng sinabi ko sa inyo kanina na screen resolution adjustment. And syempre, hindi din nawala dito mga kapare ko yung object remover natin pagdating sa mga photos. Pagdating naman sa battery capability nito, meron na itong 5,500 mAh battery and then 80 watts fast charging capability. At pagdating sa ginawa nating stress test dito sa kanyang battery, nakakuha tayo dito ng 16 hours na SOT sa PC Mark battery test. At pagdating sa usage ko, usually umaabot talaga siya ng isang buong araw na paggamit, pero kung isasama natin dito yung gaming, syempre itatouch pa rin talaga natin yung charger natin kapare ko. At lagi ko naman sinasabi, nakadepende pa rin talaga yan sa using habit ninyo. Kung more on mobile data kayo or more on wifi, nakaka-apekto yon. Pagdating naman sa charging speed neto, usually na-try ko lang siya from 20 to 80%. Umaabot siya usually ng almost 55 minutes, and then kapag siguro 0 to 100, aabutin to ng humigit kumulang isang oras. Pagdating naman sa RAM and ROM neto, usually meron tayo ditong 8GB RAM and 256GB of internal storage, at yung presyo para doon is nasa 26,000 pesos. So dito na yung parang umaangal sila kasi yung ginamit na version dito ng kanilang storage is UFS 2.0 lang. Pero at least UFS pa rin. Pero for the price, dapat nasa UFS 4.0 na to. At yan ang full review natin mga kapare ko. At masasabi ko na para sa presyo niya, usually worth it naman yung makukuha nating value if ako yung tatanungin ninyo. Nung una kasi talaga nung nakita ko yung specification neto and yung presyo na 25,000 to 30,000 pesos para sa 12256 neto, medyo nalaki rin yung mata ko kasi based kasi sa mga madalas kong tinitingnan kagaya na lang ng chipset, display at kung ano-ano pa, usually pretty mediocre or common lang talaga yung specification niya. But nung nag-zoom out ako at tinignan ko yung ibang mga articles and also reviews na ginawa dito sa phone na to, nakita ko na para sa presyo niya and specification or value na makukuha natin, para sa akin, reasonable naman siya kung ako yung tatanungin. Pero kung gamer kayo or more on games talaga yung pinaka-need din nyo kapare ko sa isang device, hindi ko po masasuggest sa inyo itong phone na to. Pero kung kayo yung gusto ng mayroong magandang display, may makunit na battery and also may magandang camera capability, syempre, mare-recommend ko itong phone na to mga kapare ko. Pero kung gusto nyo ng pang gaming pa and then also goods din yung camera pero hindi kasing ganda neto, pwede nyo i-check kapare ko ang Xiaomi 14T, okay po iyon. But anyway, just I said, okay naman yung performance ng phone na to, pero nakadepende pa rin talaga sa type ng user kung okay ba sa kanya or hindi, dahil syempre iba yung market niya for this one. Anyway, kung nakatulong sa inyo tong video na to, hit nyo naman yung like button and then mag-subscribe if gusto nyo ng mga ganitong content. Anyway, kung meron man ako nakikitang phone na ka-level na to mga kapare ko, for sure yan yung Honor 200 Pro. At kung hindi nyo pa napapanood yung review, ilalagay ko po dito. Anyway, yun lang. Peace.